Huwag nating patagalin. Let us all welcome Kuya Janro sharing about Campus Ministry. Thank you po. Ayan, today I'm gonna share with you what work sa past na experiences namin sa campus ministry. So ang title na pag-uusapan natin ngayon is Light of the Campus, Practical Keys that Keep Our Campus Ministry Alive and Growing. Are you ready? Okay, bago magsimula, basahin natin Judges chapter 2 verse 10. Ang sabi dito, another generation grew up who neither knew the Lord nor what He had done for Israel. Ito ay after ng generation nila Joshua. Kilala niyo si Joshua? Hindi si Joshua Garcia or Joshua na classmate mo. Pero yung Joshua na tumalo ng 31 empires sa tulong ni Lord. Tapos na claim nila yung maraming land, pero marami pa ring natira. Tapos after niya, ginamit siya ni Lord mightily at ang kanyang generation. After niya, another generation grew up, kaso hindi nila alam o hindi nila kilala si Lord. Maaring narinig nila yung stories before, pero yung faith hindi na ipasa. And that is why napakahalaga nitong campus ministry. Right now, there are 2.2 billion people on earth who are 18 years old or younger. And 800 million aged 19 to 30. That's 3 billion souls na nasa point ng kanilang buhay na very critical. Na nandun sila, marami silang pinagdedesisyonan about love life, about career, about their future. And 65% of them ay nasa campuses. Sabi natin campus. In the Philippines alone, sa Pilipinas lang po, 8,300 high schools ang meron tayo. 2,300 colleges. So yung mga estudyante, 11.8 million ng mga high school students, 3.4 million ng college students. Ang dami. So imagine kung i-reach natin sila, one campus at a time, yung nation natin mag-change talaga. Matatransform ang buong nation. Amen ba doon? So napakahalaga ng campus ministry. At ito pa, napahapiwan na rin kanina, at alam ko aware din po kayo, para tayo nakikipag-tug of war ngayon. Kasi yung world, tinatry din kunin yung youth. Sa social media, sa mga post, tinatry i-grab yung attention nila. Na ang daming pwedeng mapanood, ang daming pwedeng ideas silang makuha na hindi galing kay Lord. So kung para tayo nakikipag-agawan sa youth, at kung hindi tayo kikilos, baka ma-reach ng world yung ating mga young people bago tayo makarating sa kanila. Papayag ka ba? No. Again, papayag ka ba? Hindi tayo papayag. So, number 1 na dapat natin natandaan, start with fire. Prayer is the backbone. Sabi natin prayer. We see our campus as a spiritual battleground. Ang daming nangyayari sa campus. Maraming mga estudyante na maraming struggles sa kanilang life. Maraming napagdadaanan na matindi sa kanilang family. Maraming nasa bondage ng sin. Ayan. So we see our campus as a spiritual battleground for souls. Prayer is not optional. Again, prayer is not optional. It's how we fight for the souls of students before we step on the campus. Diba? It's a spiritual battle, and you can't win a spiritual battle using carnal weapons or physical weapons. You don't expect na mananalo ka using worldly ideas din or something na alam mo. You win by prayer. Every campus move starts with, dito po sa San Jose del Monte, we start with prayer huddles. So yan. Andito yung picture nila. So sinabihan ko naman sila na ibibida ko sila ngayon. Ayan. So andito sila ngayon. Taas ng kamay yung mga nandito sa picture. Diyan si Kairos. Ayan. Dito si Jecamia. Ayan. Yung iba bukas. Darating bukas. Ayan. So si Angeline yung naka-black na naghawak ng cellphone. Tapos ang ginawa niya, nag-selfie siya. Tapos nireport lang niya sa may GC kami. Tapos doon nila nilalagay lahat ng ginagawa nila. Yung iba't ibang school, iba't ibang students. Tapos sinishare nila, kuya, nag-start na kami ng prayer huddle ngayon. Nakapag-meet na kami. So every campus activity, every school year, magsisimula ng prayer huddle. Hindi yun mawawala. At nagko-continue. Kahit nakapagsimula na yung Bible study sa school.
So let us teach our leaders you can't win a spiritual war with physical weapons. We win through prayer. We talk to God about students before we talk to students about God. Okay? Again, we talk to God about students before we talk to students about God. Number 2, make it simple and doable. Ayan, simple and doable. We use easy-to-teach tools. Sa San Jose del Monte, we have Each One Reach One booklet. One at saka God and His Status booklet. So, pang one lesson kada week. Yung unang booklet for weeks. Tapos yung pangalawang booklet, kung gusto pa nila, 10 weeks yun. So, sasakto naman sa isang SEM. Every week kung magba-Bible study sila. Ito share ko sa inyo yung nasa picture yung mga naka-skirt na pula. Wala siya dito ngayon, no? Bukas pumunta. Si Sofia ang pangalan niya. Kung tama yung pagkakaalala ko, grade 5 siya niyan. At ang school niya, Catholic school. Tapos alala ko noon, chat niya ako, tapos sabi, Kuya, padala tayo ng letter dito sa school namin, mag-campus Bible study daw kami dun sa school nila. Sabi ko, sige, pag-usapan natin. Ayun, pero kahit hindi pa kami nagpadala ng letter sa school nila, nagsimula na siya nung magturo nung booklet. Grade 5. Grade 5. So, kapag simple yung material, hindi simple yung word of God, pero andun yung beauty, yung greatness ng word ni Lord, andun yung truth. Yung pasisimplihin yung kung paano maintindihan ng kabataan, pasisimplihin kung paano siya ituturo. Anyone can do it. Tayo ang pinaka-challenge sa atin is yung feeling na hindi ako qualified mag-teach. What if simple yung material, may eliminate yung ganong klase ng feeling. Walang ma-feel na unqualified sila. The easier the start, the faster the momentum. Tapos tandaan mo natin, complexity kills action, simplicity fuels movement. Number 3, lead by example, inspire by story. And social media posts, group chat testimonies, and visible success stories create momentum. Kung mapapansin niyo po, madalas, kung sa mga, hindi ko pala kayo friend lahat. Ayan, sa mga friend ko. Nag-post po kami. O kaya kung nakikita niyo po yung page ng Lights, pinopost po namin kapag may nag-Bible study sa school. Ayan, kasi yung effect noon, kapag nakita ng ibang estudyante na uma-attend sa school namin, magkakaroon sila ng idea, pwede pala mangyari yun. Pwede pala gawin yun. Ito po testimony, meron kaming isang school na pinupuntahan na 1,000 plus yung estudyante sa kanila. Dahil kami yung unang nag-start ng Bible study sa school nila, yung mga Christians dun sa loob ng school, na-inspire sila na nagkaroon sila ng idea, pwede palang mangyari sa school dong campus ministry. Akala nila dati wala. Hindi yun pwedeng mangyari. Ngayon, yung nagkaroon ng Lights Club sa school na yon, ang mga sumali hindi namin churchmate, galing sa ibang school, na-inspire sila, na-challenge sila. At sabi nila sa akin, Kuya, di ba isang beses ka lang makakapunta sa school namin? Gusto namin araw-araw may Bible study. Ganito na lang gawin mo. Sabi ng mga officers sila, turuan mo kami, i-train mo kami mag-Bible study sa ibang sections. Di ba? Kung simple, kung doable, tapos visible tayo, kumbaga pinopost, tapos yung ginagawa niya, ito po, encouragement sa lahat ng nagka-campus ministry. Yung ginagawa niya po ay encouragement hindi lang sa mga youth ninyo, hindi lang sa ibang estudyante na umattend sa youth service ninyo, pero pati sa youth ng ibang church. Na-challenge sila, na-inspire sila. So yan po, vision is caught before it's taught. Ayan. Bago ako mag-next, itong nasa gitnang picture, si Kaz Sapanta. Ito ay nakasama ng youth camp namin pero taga Rizal siya. Wala pa tayong visa doon, di ba? Wala pa. So, nung umuwi na siya, pinsan siya ni Bim, Kuya Bon. Ayan. So, pinsan siya, kaya na-invite siya sa camp. Na-challenge siya kasi nakikita niya, nagka-campus ministry, tapos walang visa doon, walang tutulong sa kanya. Pero dahil nakikita niya na nagka-campus ministry yung ibang estudyante, mas bata pa sa kanya, nag-start siya ng campus ministry sa school nila. Wala kami. Hindi kami makakapunta doon.
Walang leader yung makakapag-assist sa kanya doon. Pero, nag-start siya sa school niya. Binigyan namin ng material, tinuruan namin kung paano niya ituturo. Nag-start siya kahit walang VCA doon. Pero kumonek siya sa isang church para ma-feed din siya spiritually. Number 4, shepherd first, train always. Leaders are personally encouraged by ates and kuyas. So ito yung kagandahan sa kung nakatch natin yung pinipreach ni Pastor Ronald kanina, yung intentional tayo sa discipleship. Sabi natin discipleship. Relationship. Kung intentional tayo sa bagay na yon, yung campus ministry ay talagang tutulin, bibilis. Kasi yung mga young people natin na-encourage sa atin na nakakakwentuhan natin sila, nalalaman natin kung anong struggle nila sa school. Tapos tayo nakakapag-impart tayo ng kung paano sila magliliwanag sa school nila. So they are encouraged by ates and kuyas. We shepherd them, inaalagaan. Tapos we train always. Sa San Jose del Monte, meron kami tinatawag na Light Up the Campus training. Actually, sa Lunes meron. Ayan. So, para sa mga hindi makakasama ng NYC bukas, so at least merong Light Up the Campus training sa Lunes. Ayun. So, kung malapit lang din kayo sa amin, pwede rin kayo pumunta. Ayan. So, we do it twice a year, kada simula nung SEM. Na-delay lang kami this SEM. Ayun, kasi maraming activities. Pero constant yung training dapat. Ang solution, kasi napakaraming school, napakaraming dapat abutin. Ang solusyon para maabot sila lahat, hindi yung si leader yung pupunta na dun sa mga kada school, hindi natin yun kaya. Ang solusyon, raise up more leaders. Mag-multiply ka. Number 5, celebrate loudly, celebrate often. Ayun, recognition via social media, youth services, and group chats boost morale. Nabanggit ko na po kanina, meron kaming group chats. Tapos kapag may ginawa sila sa campus sila, pinopost sila doon at like namin, tapos i-encourage namin sila. Isa pang way is yung pinagte-testimony namin, sinimulan namin this month, pinagte-testimony namin sila sa harapan para nakikita ng buong church at yung buong church nagdiriwang kasama nila. We celebrate. Kasi what we celebrate gets repeated. Ulitin ko po, what we celebrate gets repeated. Bukod sa post, yung makilala sila, ipakilala mo sila sa church na itong bata na ito, nagka-campus ministry siya. Tapos yung buong church nagre-rejoice with them. Ang magandang bagay nun, dahil nasa-celebrate siya, yung ibang youth na ano sila, magandang bagay pala yung mag-campus ministry. Gagawin ko nga rin. Ayun, na-encourage sila. Number 6, belong before believe. Sa conference na inatinan namin doon sa Singapore, sabi, nasanay tayo sa believe muna bago mag-belong. Share muna sila kapag naniwala sila kay Jesus and then i-belong natin sila sa church. Kung titignan daw natin yung life ni Jesus, ang ginawa niya muna, nilove niya muna yung mga tao. Nilove niya muna yung mga tao. Pinaramdam niya sa kanila na they can belong and then they believe. Unang binungad ni Jesus yung love. A sense of family is the glue that keeps the mission together. Even po yung mga adults. Doon sa picture po na yan nasa gitna, dahil pinopost namin yung campus ministry, nagiging aware yung buong church na merong ganon. So yung ilang adults, nag-start sila mag-pray na maabot yung specific na school malapit sa kanila. At ito si Sister Jenny, yung maputi doon sa gitnang picture na yung may hawak ng camera. Ayan, nag-pray siya na maabot yung Giho Elementary School. At nagpasa kami ng letter, open yung principal. Nakapag-Bible study kami doon. At hindi nagtapos doon. Hindi kami yung magtuturo palagi. Ang ginawa niya, nag-mobilize siya ng iba pang mga nanay para magturo doon sa campus ministry. Sino nagsabing youth lang pwedeng mag-campus ministry? Pati nanay pwede. Pati tatay. Wala pa akong picture kasi hindi sila nakapag-picture. Yung mga katatayan, nagbrigada. So, pwede yung gawin. Pwedeng gawin ng lahat, hindi lang youth ang magka-campus ministry. Number 7, empower creativity, not just compliance. Okay, Job. Alin na siya? Okay ka. Ayan. Then, natuwa ako dito. Kasi wala silang pasok. Di ba may mga time ngayon, kinakancel yung pasok. So, online yung class.
Sila unstoppable sila. Kahit online yung class, sige, tuloy pa rin campus ministry, Bible study pa rin tayo. Ginawa nilang online. Tapos si Job, ang ginawa niya, nagpa-game siya. So, papremyo din. Ikaw din nagawa sa papremyo. Grabe yung sacrifice ng bata na to. So, creativity. So, sa amin naman, kami ni Pastor Randolph, hindi namin, wala kaming fix na, o kailangan ganito lang yung pattern natin, ganito lang system natin. Hinahayaan yung mga youth ko. Kung anong maisip ninyo maganda, sige, gawin nyo lang. Wala tayong fix na system. Kasi yung mga young people ngayon, mas creative pa sa ating mga, mga adult. What if yung mga bata, immobilize natin, hingan natin ng ideas, tanungin natin, ano bang magandang gawin? What if tanungin natin sila? Magugulat po kayo sa creativity nila, sa mga kaya nilang iambag. And lastly, serve the school, don't just preach to it. Last year, sinimulan po namin, tinatawag namin na Lights Club sa isang school. Sa tulong dito, si Ate Shama nandito, kaway ka Ate Shama. Kaya admin siya sa school na yun. Tsaka si Pastor Pao ng Sorsogon. Palakpakan natin sila. Ayan, sa tulong nila, napasok yung isang school. Tapos ang binugad namin is Lights Club. Natutunan kasi namin sa isang conference na inatinan namin dati, ang trend ngayon sa campus ministry ay hindi yung pwede ba kaming mag-Bible study sa inyo, hindi ganun yung bungad. Ang dapat daw ibubungad natin is how can we serve you? How can we serve you? Ano pwede naming maitulong po sa inyo? Partnership ng church at saka ng school. Kapag ganun daw yung bungad natin, hindi sila tatanggi. So, yun, naisip namin yung Lights Club kasi di naman kami wala naman kaming masyadong pera na may do-donate. Sa kadalasan ng mga club na outside is ganun yung ambag, magpapagawa ng gripo, magbibili ng printer. So naisip namin, what if services yung pwede namin na iambag sa school? So kapag meron silang Lights Club sa school, libre yung, kung may mental health seminar, kami mag-speak o galing sa church yung mag-speak, libre, wala silang babayaran. Kung career orientation or leadership seminar, magsasabi lang sila sa amin, dahil may Lights Club tayo dun sa school, libre sila. So hindi natin sila pagbabayarin. Gusto nila yon. Hindi na sila problema kung saan kukuha ng speaker, tapos libre pa. Tapos, ang kapalit ay, kapalit talaga yun, no? Pero, bibigyan nila tayo ng slot. Once a week, pupunta kami doon, nagba-Bible study. Nasimulan namin sa isang school last year, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Yung sa school na yan, sa ICP. Ngayong year, nadagdagan ng isa pang school, so 2 na. At yung school na yon, Mulawin National High School. Public. Nag-yes sila sa Lights Club kasi maganda rin yung impact ng VCA San Isidro daw sa kanila. So palakpakan nila natin si Lord sa buhay ng VCA San Isidro. Nung nasa San Isidro pa daw yung principal, nagkaroon sila ng partnership ng VCA San Isidro, maganda yung bunga. Nung nakita nila, nung nalipat siya sa amin, nakita nila yung pangalan dun sa letter namin, VCA, approve siya kaagad. So ngayon, ganun yung bungad natin, how can we serve you? So dito na po ako magtatapos. Challenge po sa atin. Kanina narinig po natin yung na-share kanina yung verse na there is more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Over one sinner who repents. At kanina habang actually, confirmation yan sa akin kasi habang nag-praise and worship tayo, paulit-ulit yung verse na yun sa akin. There is more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Tapos napaisip sa akin na yung joy ko nga naman is to see more souls getting saved. At what if, tayong lahat na nandito, mga leader, what if gawin nating joy na we see more young people ang makakilala kay Jesus. Kung nagre-rejoice yung buong heaven, tayo bilang church, tayo bilang young leaders, we rejoice also. At talagang yun yung maging heart natin. Na aabutin natin kada school, kahit ano ang i-sacrifice natin, sige lang, yun ay para sa soul ng mga young people. We do everything because it is our joy to see them na ma-encounter si Jesus. It is our joy to see them na hindi madagdag sa church natin, pero it's our joy na ma-encounter nila yung love ni Lord.
At yun yung maging gutom na gutom tayo for evangelism, ma-reach yung kada soul sa ating city o sa bawat campus na nakapaligid sa atin. So let me end this with a prayer. Pray tayo lahat. Our Heavenly Father, we thank you po sa lahat po ng aming narinig mula pa kanina. And God, I pray, at ngayon po ma-impart yung heart ninyo, Jesus, sa bawat isa sa amin. The more we spend time praying, the more we spend time sa pagdidevotion, sa presence ninyo, na-impart sa aming heart yung compassion niyo for the lost. Doon kami kukuha, Panginoon. At kahit ano pang pumigil sa amin, hindi kami magpapapigil. I pray, Lord God, na maging gutom na gutom kami sa pag-reach ng mas maraming soul, ng mas maraming kabataan for your glory. We will not stop. At God, kapag merong nakakilala sa inyo, we will rejoice. We will rejoice. Yun po yung maging heart ng bawat isa sa amin. At hindi po kami titigil. I pray, Lord God, these young leaders ay maging leader na ibibigay yung best years ng kanilang life for your glory. Best years ng kanilang life to reach more young people. And if we rejoice to see young people getting saved, we will rejoice more to see young people standing up para i-take yung kanilang potential, para magpagamit sa inyo, para mag-reach pa ng mas maraming kabataan. We will be more joyful, Lord God, na makita yung mga young people na mobilize, nagka-campus ministry, natitrain, nadi-disciple. At lahat po ng ito ay para sa inyong glory. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus. Amen.